Kaya out of the 12 traits kasi yun yung binanggit ni Christ, out of the 12 traits na yun, yung nag-stand out doon is yung love of self. Kasi napaka-importante ng pagmamahal sa atin. No, it is the foundation of everything that God is standing for. Diba? Ibig sabihin, si God mismo, He is the foundation of love. Everything He does for us is the result of love. Diba? Yun ang dapat ka-importante sa akin ng pagmamahal. Ngayon, kung ipaprioritize natin ang sarili natin, kung ipaprioritize yung sarili nyo, ano mangyayari sa atin? Sinong maliligtas natin? Hindi ba yung goal natin sa mundo ito? Nung naparami natin yung tao sa langit? Mag-spread the word of God. Now, if you have arrogance in your life, now if you have self-love, mas importante pa sa iyo yung sarili mo, how would you expect to save people? Kung yung sarili mo, hindi mo maligtas. Where this world says, follow your heart, sundin mo kung ano yung gusto mo. I remind you mga kapatid, we are not born into this world to follow our desires. No. Where this world says, follow your heart, follow your desires, kung ano gusto mo, yun yung puntahan mo, kung ano gusto mo, yun yung gawin mo. Nag-set ka ng plano sa buhay mo, sundin mo yun, huwag kang papayag na may makasira. No. But the Bible says, the Lord says dito, sabi niya dito, di ba? Luke 9:23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their crosses and follow me. They must deny themselves. Kung tayo, follower of Christ, kung tayo isang proclaim, ikaw sumusunod ka sa Panginoon, you should deny yourselves. Yung mga desires mo, yung mga kagustuhan mo, hindi dapat yan ang nasusunod sa atin. Kung yung maipilit natin, yung mga kagustuhan natin. Again, hindi masamang magplano, hindi masamang mag-dream. Pero tsaka nagiging masama eh kung mismo ang Diyos natin, itinatakboy natin dahil hindi nasunod yung kagustuhan natin. Doon siya nagiging problema. Remember mga kapatid, the Lord will not harm you. Whatever He has planned in your life is, yun ang mabuti, yun ang maganda. Tatanungin ko kayo, kung ba pumipiliin kayo ng daan, no? Kung makita niyo yung daan, yung isang daan ay malubak. Malubak yung daan, tapos yung isa ay kalmado, peaceful, malinis na daan. Hindi sasabihin sa inyo ng Panginoon kung ano yung mararating nyo sa dulo. Ngayon ba, sa buhay nyo ngayon, isipin nyo yung buhay nyo, yung mga pinagdaanan yung problema, mga sakripisyo ginawa nyo, sa tingin nyo ba pagdadaanan yung ulihan? Kung sasabihin ng Panginoon na ganyan kahirap yung dadaanan nyo para ma-achieve yung joy? Pero parang hirap. Diba, kailangan ko magdaan sa hirap? O kailangan ko magdaan sa ganung problema? Yun yung beauty eh, di ba? Yun yung beauty ng trust and faith in Christ. Na kahit hindi natin alam yung tatalakayan natin, kahit malubak yan, alam natin nandiyan ang Panginoon sa likod natin. Kaya kahit gano'n pa kahirap ang daan, kahit gano'n pa kalubak yan, alam natin na yung patutunguhan natin, mabuti. Much more than kung ano man ang kaya natin planuhin. Much more kung ano man ang kaya natin isipin. The Lord works in mysterious ways. Diba? Alam natin yun. Hindi man natin alam kung ano yung plano niya sa atin, but we can assure, I can assure you, dapat assure tayo sa sarili natin that that plan is not to harm us. So balik tayo sa sa age ngayon, the information age, na napaka-advance ng technology. Ang problema kasi ngayon, karamihan na ng tao, gusto nila yung trend sa online, yun din yung
circle nila. Di ba? Kasi marami tayong nakikita ngayon, no? Mag-scroll na tayo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, no? Makikita natin yung mga trend. Yung mga trending. Marami lalo ngayon, daming trending ngayon, no? Tapos, hindi ka na makasabay sa trend, hindi ka na makakasali sa kanila. Sa mga kabataan, sa mga kabataan tayo, mga nagsascroll sa Facebook. Tulad nga ng example dito sa Silanganan, no? Magkaroon ng, alam niyo ba yung trend na yun, yung inaangat yung scramble, tapos iikot siya gano'n. Kung nakikita niyo yun, no? Usapin siya sa school namin. Tapos ako, hindi naman kasi talaga ako ma-scroll sa Facebook. Nanonood ako ng YouTube, pero hindi ako ma-scroll sa TikTok, sa Facebook. Tapos meron silang ginagawa trend na yung scramble, iaangat. Yung tomboy yata yun. Tapos ako, hindi ko alam. Wala akong alam sa trend na yun. Tapos, syempre, kinast out nila ako. Sabi ko, hindi mo alam to. Ano ba yan? Saan ka ba nakatira? Nakatira ako sa ilalim ng bato. Hindi mo alam yung trend na yun. I was casted out kasi hindi ko alam yung trend na yung itataas yung scramble. So, ganun yung mundo ngayon, no? They set their own standards na kailangan pala natin sundin. Kailangan ko pala alam yung trend na yun. Kailangan pala mas-scroll din ako sa Facebook. Kasi doon nababaling yung ano nila yung doon sila na-entertain. Kung baka kasi kapag pinabasa mo sila ng Bible, sinasabi mo sila ng Bible verse, hindi sila interesado sa ganung bagay. Hindi talaga sila makikinig. Pero yung mundo ngayon, they are so interested sa mga ganung bagay, mga walang kwenta-kwentang bagay. Scramble, tataas lang. Naging mode of interest pa nila. Pero yung Bible, hindi nila mahawakan. Anong binagbat nun sa Bible? Diba, mas nagiging importante na yung pag-scroll nila sa Facebook ngayon kaysa sa pagbasa ng Biblia. Hindi na kasi yung nakaano mindset na yun. Ganun powerful ang internet. Sobrang powerful ang internet. No, yung influence niya. Kaya sabi ko, di ba, nung past preaching ko, ganun ka-importante ang faith sa ating mga Kristyano. Ganun ka-importante ang kaalaman natin sa Biblia. Kasi ganun ka-powerful ang influence ng internet. Ngayon, kung hindi ka ganun ka-equipped sa Biblia, kung hindi ka ganun kalalim sa Bible, madadala ka ng influence nila. Na in which tayo dapat ang nai-influence. And it's sad, no? Nakakalungkot makita. Na makikita mo yung mga ng iba, yung mga post ng mga Christian na mga Bible verses, na mga abang prayer. Makikita mo yung mga likes nila, nasa 200k lang, nasa 100k. Pero mag-post ka ng kalokohan. Mag-post ka ng kung ano nila, umaabot ng 1 million, 2 million. No? Yung gusto, yung interest ng mga tao ngayon, nasa kalokohan. Yung na ito, sinasabi mo itong scripture na ito na the Lord Jesus is the truth and the way. He is the way, the truth, and the life, and no one can go through Lord but Him. Makikita mo yung likes doon, nasa 200 lang, 300. Pero isang tomboy na nagtataas ng scramble, 2 million likes. O, may dalawang baka, nag-aaway, 5 million. So, ganun ka-importante yung influence natin, no? So, I encourage you, mga kapatid, no? We equip ourselves, no? Para mas ma-influence tayo kaysa sa mga ganung bagay. Kasi yun yung kalaban natin ngayon, eh. Yun yung kalaban natin ngayon. Yung mga ganung tao, no? Tapos, magpapasikat sila and they will portray themselves as atheists. Hindi sila naniniwala sa Diyos. No, let's talk about yung mga ganung tao, no? Yung, alam niyo ba yung Big Bang Theory? No, yung mga tao na invento ng Big Bang Theory that supposedly the world was created out of nothing. Nang sumabog na lang yung particles sa universe, then it created us. Tapos tayo mga tao, nanggaling tayo sa unggoy. No, the evolution of humanity was so sad, nagaling pala tayo sa unggoy. No, kung isipin mo, may mga similarities daw, eh, no? Kung paano sila maglakad,
paano sila kumain, how they grab things, tapos yung sa mata daw. It's so funny to think that people can create theories like that, wherein it's so, andito na lahat eh. Andito na yung sagot on how the world was created. Genesis, in the beginning, God created heaven and earth. Andito na yung sagot eh. Kasi nagagawa sila ng sarili nilang version. Big Bang Theory. And it was so na-influence sa karamihan na tao. That's where scientists and philosophers was born. No philosophers that they think na meron silang sariling pag-iintindi na kung paano nagawa ang mundo, na kung paano nabubuo ang ugali ng isang tao. Whereas God said you were created out of love. And you were supposed to love. And who are they para baguhin yun? Or who are they para gumawa sila ng sarili ng understanding? So this is what I'm saying, mga kapatid. Influence is so very important, lalo na in this time of age. So kapag may nakikita kayo o may naririnig kayo mga tao na pinag-uusapin nila, we correct them. Kahit kung tayo matakot na talikuran na nila tayo, pagtawanan nila tayo, magalit sila sa atin. Huwag kayo matatakot sa ganun because we need to fight. We are warriors of Christ. God gave us that authority. No, para itama ang mga mali. Para sabihin sa kanila, no, God created this world. God created you. Hindi ka galing sa unggoy. Kasi kung papadala tayo sa mga ganong isipin, kung papadala tayo sa ganong mga mindset, mga philosophers, mga scientists, kasi in order for you to become a philosopher or a scientist, kailangan daw may sarili kang understanding. Hindi mo lang pwedeng sabihin na, atheist ako, philosopher ako. No? Sa part nila, kailangan daw may understanding ka na kung bakit sa tingin mo walang Diyos. No, in many of them, karamihan din sa philosophers, no, they are doing it because of the trend. Wala naman talaga silang sariling understanding, no? Kaya lang nila gusto maging philosopher, gusto maging scientist, kasi sikat. No? Cool sila, kinakul nila yun. No, kasi mas importante yung pagiging sikat sa kanila kaysa sa following Christ. No, ganun ka twisted ang pag-iisip ng generation ngayon. Because it is the time of technology, the time of age. Ganun tayo ko far behind in spiritual likeness of Christ. No, and what's unfortunate, o mas nakakatakot nadadamay na rin ang church. Diba karamihan sa mga kabataan, gusto nila sumusunod sa trend. Nakita nila may mga tattoo yung mga favorite nilang idol, gusto na rin nila mga tattoo. No, yung hitaw sa bibig, sa dila, sa... No, it's because it's trending. It's alarming. Kaya kailangan lumaban tayo mga kapatid, no? Labanan natin yung mga ganong pag-iisip, yung mga ganong pagsunod sa trend. Dapat hindi naiiwan ang spiritual likeness natin bilang Kristiyano. Point number 2 is, ngayon, amin natin kung bakit ba nawawala yung faith. No? O bakit ba nadadala ang tao sa makamundong bagay. No, there are 3 important points dito. Unang-una is distractions. Sabi sa Luke 10:38-42, it tells the story of Martha and Mary. In short, it tells the story of Martha and Mary, where Martha was so busy sa kanyang sariling gawain na hindi na niya nabigyan pansin si Jesus. No? And while many believers today are like Martha, no, yung pagiging busy, yung pagiging occupied sa kahit anong gawain, mga estudyante, ito mga matatanda, sabihin natin, busy tayo. Let me tell you mga kapatid, isa sa goal ng kalaban ngayon,
because we're so advanced in technology, gawin tayong busy. Gawin tayong busy, gawin tayong occupied sa kahit anong gawain. No? Kasi apakadali na lang tayo ma-distract ngayon eh. No, buksan mo yung cellphone mo. Saan dyan naman si Facebook, si YouTube, si TikTok. Napakadami ng distractions. Nakakalimutan ko rin dapat mong gawin. Yung sinasabi nilang procrastination. Yung gagawa mo na ng gusto mo bago mo kailangan mong gawin. No, it starts with the little things. No, yung ganung bagay na nagagawin tayong busy. Tapos, doon na lalaki yan. May hirapan na tayo magbasa ng Bible. Kasi nakahawak tayo ng cellphone eh. We're distracted na. Nagawa ng kalaban yung tungkulin na. Number 2 is trials and suffering. Dito rin karamihan na nakukuha ang Kristiyano. Ito rin ang sabi ko kanina, yung kapag hindi mo nakuha yung kagustuhan mo. Diba? Maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon ng ganong paraan. Yung magsiset sila ng goal sa sarili nila, ipagdadasal nito, day and night na pagdadasal mo. Tapos hindi mo makukuha. Mas magagalit ka sa Panginoon. Lord, dasal naman ako sa inyo. Lubukod ako. Binigay ko lahat. There are two distinct differences mga kapatid sa pagdadasal. Yung sa puso at yung sa kagustuhan mo. Yung pagdadasal mo yun dahil gusto mo, pagdadasal mo yun dahil gusto mo para sa sarili mo, yun yung mga hindi nakakarating sa langit. Naririnig ni God yan. But if it's your plan is to harm you, yung hindi ka abutin ang buhay mo, ba't ibibigay sa'yo ng Panginoon yan? Diba? The Lord wants anything to us but goodness. So dapat kung ganun yung iisipin natin, yung hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon dahil may ginawa tayong masama. Hindi binigay yung prayer natin dahil hindi tayo worthy dun sa bagay na yun. No, but we need to think, no? Kapag nagdasal ka ng isang bagay, hindi binigay ng Panginoon yung bakit. Dapat wala sa atin yung bakit. Hindi na dapat tayo nagtatanong sa Panginoon. No rather we say na hindi binigay sa akin ng Panginoon to kasi hindi to para sa akin. Hindi to binigay ng Panginoon sa akin kasi may mas nakalaan na mas mabuti para sa akin. No, ganun din dapat yung iniisip natin. In this time of age, at kapag you're going through problems, mabibigat na problema, kasi iniisip ko na sinasa ng lahat ng problema sa mundo. No, the Lord is testing you. Or rather, the Lord is making you stronger. Kasi baka mamaya, no, nagdasal ka na, palakasin ka ni Lord. Napahabahin yung pasensya mo. No, we need to be mindful of what we pray for mga kapatid. No, kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, give me strength. Hindi ka pala kasi ng Panginoon, gano'n lang. No. You are going to go through challenges, problems, storm, in order for you to get stronger. Humiling ka sa Panginoon, nabigyan ka ng pasensya, pahabaan yung pasensya mo. Hindi naman nahabayin ng gano'n lang. Bibigyan ka ng challenges ng Panginoon. No, for you to overcome, para humaba ang pasensya mo. Kasi gano'n ang Panginoon, di ba? And our last point dito sa subtopic na to is yung compromise. At yung sinasabi ko kanina na hindi na kailangan ng demonyo o ng kalaban na pagsalain tayo for us to sin. Hindi. Little compromises na lang sa everyday lives natin. No, yung tulad lang nun, yung gawin tayong busy sa cellphone, yung gawin tayong tamarin tayo, na magsimba. Hindi yung mga ginagawa ng mga kalaban na hindi natin napapansin na ni-influensyahan na pala tayo ng kalaban. Yung
yung gigising ka ng umaga para magsimba, tapos sobrang bigat ng katawan mo. Sabi mo, kaya mo na ako mag-church ngayon. No, kaya yung sa pagdadasal mo, gabi-gabi, na sobrang antok ka na, sisimulan mo yung prayer mo, tapos kinabukasan ka na mag-i-amen. Yung mga small compromises na gano'n no? Nawawala yung personal time mo ikan. Sa mga ganyan little compromises, dyan lumalaki yung sin. O dyan nabubuo yung sin, no? Nagsisimula yan sa maliliit na bagay hanggang sa nagiging optional na lang sa'yo yung pagsisimba. Nagiging option na lang siya sa'yo. Yung prayer mo, occasionally na lang. Kung magdadasal ka, pagkakain na lang, tapos yung dasal mo pa, thank you for the food, amen. Yung mga ganung bagay, it starts with little things Doon siya nagsisimula hanggang sa palaki siya ng palaki, hanggang sa hindi ka na nagsisimba. Hanggang sa nadala ka na ng mundo. They always start somewhere, mga kapatid. Rather yung katamaran mo magsimba, rather yung kabigatan ng mata mo pa nagdadasal, o yung walang interest mo magbasa ng Biblia, mag-cellphone na lang. They all start small. No, kala natin hindi ganun kalaki yung apekto sa buhay natin, but it matters so much kay Christ. Oh, how we pray to Him every day, how we go to church every Sunday. O yung tungkulin natin na ginagawa natin sa simbahan. Kung tayo iisipin natin na isang gabi lang hindi ako magdadasal. Ay isang Sunday na naman hindi ako magsisimba. But it builds in our mind na magiging option na sa'yo yung hindi magsimba. Yan yung mga ginagamit ng kalaban. Yung para mapasok nila yung buhay natin. Yung buhay Kristiyano natin. No, dyan tayo nagkakapuno butas in our relationship with Christ. Kasi ganito mga kapatid, hindi secure ang relationship mo sa Diyos. Kung yan yung foundation mo, mauga pa. Kung sa tingin mo, matatang ma-distract ka pa ng cellphone mo, kung sa tingin mo, ma-influence ka pa ng bundot to, hindi ka nang matibay yung relationship natin sa Panginoon. Now, how are we so certain na yung pangalan mo nasa book of life at manadala ka sa langit, kung sa tingin mo yung foundation or relationship with Christ, kaya pang sirain ng mundo. No, we are going to be challenged. Sinabi naman sa atin ng Panginoon yan. We are going to be challenged. Our faith is going to be challenged. Pero nasa sa'yo yan kung patitibayin mo yung relationship mo kay Christ. Kasi kung magpapatira tayo sa mundo, para saan pa na nandito tayo? Para saan pa na nakaupo ka dyan at nakikinig ka sa preaching na to? I can tell you mga kapatid, hindi pagkakamali na nandito ka ngayon at nakikilarinig mo to. You are learning to, isinasa puso, nilalagay sa ng Panginoon, sa isip at puso mo itong mga salitan to, mga pangalan na gusto niyang malaman mo. Kasi alam niya, one day, He is going to use you. Gagamitin ka niya not only to sing, but to spread the word of God. At alam niya na kaya mong tumayo sa generation na to at ipaglaban ang salita ng Panginoon. Na kaya mong lumaban sa makamundong ngayong generation na ipinaprioritize nila yung sarili nila, ipinaprioritize nila yung yabang nila, yung gustuhan nila sa buhay, kaya sa pagmamahal sa Panginoon. Kaya ka nandito ngayon, nakaupo dyan, nakikinig sa salita ng Panginoon, is because He knows kaya mong tumayo. Kaya mong lumaban. Alam ng Panginoon ang puso mo. He knows what you are capable of. And you listening right now, alam niya, you are so very powerful with the love of Christ. So mga kapatid, kung tayo maging bystanders lang, huwag yung manonood lang tayo. Papanoorin natin yung mundo natin. Makuha ng kalaban. Mga kapatiran natin, churches na makuha, ma-influensyahan ng mundo. Lumaban tayo. Let us equip ourselves with the Bible. No? Magpasa tayo. Para pag dumating ang panahon, na i-test ng Panginoon yung faith mo. Because I promise you mga kapatid, you are going to go through challenges.
life. It's not going to be easy. Hindi madali maging Kristiyano. Alam natin yan. Paulit-ulit natin pinag-aaralan na hindi madali maging Kristiyano. But it is so very worth it. Alam natin ang patutunguhan natin lahat. The love of Christ is with us. And it is so easy to share. Alamin lang natin kung paano. Pag-aralan lang natin kung paano. Because there is nothing more powerful than the love of Christ. And the good news is, the love of Christ is with you. The good news is, kaya mong i-share yan. At ang point rin natin is the dangers of having a cold heart. Ito yung nakakatakot as a Christian. Hindi ka na biglang maniwala sa Diyos. Hindi yung magkaroon ka ng panibagong Diyos. Hindi yun yung nakakatakot eh. Because God said sa Revelation 3:15-16, Jesus spoke to a church, the church of Laodicea. They were neither hot nor cold. Nasa gitna sila. Now when we talk about being hot or cold, yun yung pagiging hot nila sa Panginoon. Kung kapag hot ka sa Panginoon, you are praising Him, you are worshiping Him, day and night, nagdadasal ka, nagsisimba ka, you are a worker of Christ, nagsishare ka ng word niya, you are hot. Mainit ka sa Panginoon. Now when we talk about being cold sa Panginoon, yun talaga yung hindi mo siya kilala. Hindi mo kilala yung Panginoon. Or rather, you choose not to believe in Him. Yun to yung mga philosophers na kilala natin. Yung mga scientists na gumawa sila ng sarili nilang understanding to how the world was created. Ito yung mga cold. No? Ito yung cold. And the church of Laodicea, they were neither hot or cold. Nasa gitna sila. They were lukewarm. At doon nagalit ang Panginoon. So the Lord said, I'd rather you be cold than lukewarm. Ano ba ibig sabihin ng lukewarm Christian? Lukewarm Christian means nagsisimba ka sa simbahan, nag-church ka every Sunday. Pero hindi talaga tunay na Kristiyano. You call yourself a Christian, pero may arrogance ka. Importante sa iyo yung self-love. So you have the title of Christian. You have the title of Christian. Sinasabi mo sa mga tao na Kristiyano ko. But you are not acting Christian. Right? Hindi ka Christ-like sa mga tao. Ito yung after mo ng magsimba, pupunta ka sa mga kaibigan mo, tapos puro-pura ka na. O kaya, nagbabasa ka ng Bible, every Bible study, o prayer meeting, pero after nun, hawak mo, vape, o kaya yosi. At yung sinasabi na lukewarm Christian. You call yourself a child of God, you call yourself a Christian, but there is nothing Christ-like sa mga ginagawa. At yun ang delikado. Yung di mo sabi nga ni God, di ba, I'd rather you be cold. Mas okay pa sa akin nakalimutan mo ko. Mas okay pa sa akin na iwan mo ko. Kesa you portray yourself as a Christian, pero hindi ka naman sumasang-ayon sa gawain ng mga Kristiyano. Hindi ka sumasang-ayon sa gawain ng salita ng Panginoon. But you call yourself a Christian. See, this is the dangers of having a cold heart. No, a lukewarm heart. Ito yung gusto ng salvation, pero hindi kaya mag-surrender. Yung gusto niyang maligtas siya ng Panginoon, pero hindi niya kaya mag-sacrifice. Ito mga kapatid, the number one subject ng love is sacrifice. There will always be sacrifice in love. Now when you have
have that love for Christ, you will sacrifice. You will surrender. That's Jesus, number one example ng sacrifice, number one example ng love. Si God, magkaroon nilang kaya ng mahal. There is no sacrifice without love. Now, we all know this, mga kapatid. Alam natin ito. It's just na matatambunan siya ng makapundong bagay, makapundong trends. No, I'm not saying na ganun tayo ngayon, no? I'm saying, ito yung mga kailangan natin iwasan. Yung mga ugali ng tao na kailangan natin iwasan. Yung mga ugali na kailangan natin iwasan mapunta sa atin. I'm not saying may tao na ganito ngayon dito, but rather ito yung mga bagay na kailangan natin tingnan sa sarili natin, yung sa mga nakakasalamuhan natin. Number 4 is God is looking for people who will still stand in the gap. Di ba napag-usapan natin yung gap, yung butas na yun? Na naghahanap ang Diyos natin na tatayo doon sa butas na yun. And why is this so very important in this time of age? Kasi ang dami ng sobrang distracted sa sarili nilang buhay, nakakalimutan na nila yung butas na meron sa relationship nila in Christ. They are so focused on what they want to be. They are so focused on what their life should be. Nakakalimutan nila to pray for their family. Lagi na lang, Lord, sana ganito po ako. Lord, sana ganito po yung akin ko. Lord, sana ganito ako. They tend to forget to pray for other people, for their families, for their friends. See, the important part is, when you become a Christian, you tend to forget about yourself. Hindi na natin naiisip na mag-pray sa sarili natin kasi ang Diyos lang bahala sa inyo. Now, you pray for other people. You tend to other people. Now, when we say yung gap, spiritual speaking, napakaraming gap in this time of age. Yung gap ng mga kabataan ngayon kay Christ, yung layo nila, yung gap ng internet, no? Yung mas gusto nila yung mga kalaunan, kung ano-anong bagay, kaysa sa ikaka-renew ng spirit nila. There are so many gap at napakarami natin kailangan tayuan. This is why we need to be prepared, mga kapatid. For us to be able to stand in that gap. Napakalakas mo. You are so very strong. In the name of Jesus. Kaya gamitin natin. Huwag tayo mapadala sa mundo. Gamitin natin yung lakas na yan. Our final point ngayon na alam natin yung mga tao kailangan natin iwasan, yung mga traits o ugali na kailangan natin tingnan sa sarili natin, sa ibang tao, na alam natin na kung gaano ka-importante ang love, hindi lang sa sarili, pero sa kapwa. Now, we need to solidify our faith in this generation. How do we keep our faith strong in this ever-wicked generation? Sabi sa Romans 10:17, di ba? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. This means the less Bible you consume, and the more phone or the more technology, the more worldly things you consume, you turn
No, the less prayers we do upon our families and friends, no, day by day, nakukuha ka ng kalaban. See, this is the important thing about the Bible. This is not just an ordinary book, mga kapatid. Kung pagkain na bubusog ang katawan ng tao, this will fill your spiritual being. And it is so very important kasi yun ang palangga natin. When an enemy comes looking for you by your name, because the enemy knows you by name, and your spiritual barrier is so weak that you are so focused on this earth, it will take you by hand, mga kapatid. Now, if you think, may naiisip nyo na it's too late to change, or rather, nakalalim mo na sa mundo, no, mga kapatid. Nag-aantay na ng Panginoon sa atin. Kahit ngayon, in your current state, kahit na napaka-init mo sa Panginoon, the Lord is waiting for you. Kung sasabihin mo, hindi worthy po dahil sa iba, napakabigat na naman. Let me remind you, kapatid, before you were born, bago ka na punta sa mundong ito, the Lord has already loved you, and the Lord has already known you by name. Kilala ka ng Panginoon. Mahal ka na niya, hindi ka pa napapanganak sa mundong to. Hindi ka pa nabibigyan ng pangalan, ng pamilya mo, ng magulang mo. The Lord already knows you by name. So ano naman kailangan natin gawin? We follow Him. We become Christ-like. We live as Jesus told us to do. Mahirap, oo, napakahirap. Hindi ko kayo susugar ko. Sobrang hirap maging Kristiyano. If you look at the bad side, ang hirap. But is there really a bad side in being a Christian? May sasabi ba natin na bad side yung hirap na pagiging Kristiyano? Because gano'ng kahirap yan, gano'ng kahirap sumunod sa scripture ni Jesus, how hard it is to stay pure, how hard it is to separate us from sin, gano'ng din kabuti, kaganda yung makikita natin. What the Lord has planned for us, ang katumbas yan sa kailangan natin sundin. We only need to live Christ-like. You see, kaya dapat yun ang tanong natin ngayon sa sarili natin. How will I strengthen my faith in this wicked generation? In this very influent generation? How will I remain faithful to Christ? How will I stay separated from sin? Hindi yung paano ako makakasabay sa trend. Yung paano ako makakasabay sa mga kabataan yun, ngayon. It's so funny to think how the world creates these standards. No? Tulad lang doon, may kaibigan ako, no? Kasi ako nasa school pa, nag-aaral pa ako for medicine. At siya, graduate na siya. And he's about to take up law. Pero nagtatrabaho na siya, kumikita na siya ng pera. Mas matanda ako sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, siya nagpapayaman na. Yung kasama magkaibigan, siya daw nagpapayaman na. Tapos ako daw, nag-aaral pa. May nakasama niya ako. Tapos pinapakita niya sa akin, yung mga galing-gasos sa sarili niya. Kaya ganyan. He used to be a Christian. And bago siya pumasok sa trabaho, we used to talk about having Bible studies, handling discipleships. Kasama ko siya before, mag-disciple ng mga tao sa school namin. So it's funny to think how nagbago yung mindset niya nung nakahawak siya ng pera. His mindset changed na alam naman niya kung kanino nanggaling yung trabaho niya. He knows who gave that job, who provided it for him. Yet he forgot kung saan siya nanggaling. He became arrogant.
bibili siya ng bagong PC, bibili siya ng mga bagay-bagay. Now, the last time I asked him kung pwede kami mag-handle ulit ng discipleship, he said to me, sorry, pray, busy ako eh. That was 2 months ago. Sabi kasi niya sa akin, may mga hinahawakan siyang bago, mga interns daw. The last 2 weeks, I asked him again, to pray, pwede ba mag-meet up tayo? Bible study lang tayo. Sorry, pray, busy kasi ako eh. Busy ako. You see how that word influences Christians? Diba yun na lang yung kailangan gawin ng kalaban eh. Gawin kang busy. But are we really busy? Diba baka puno yung schedule mo nang hindi ka makapag-attend ng Bible study? What? 1, 2 hours na? Hindi ka makapunta sa church ng 10 to 12. 10 to 1 kasama ng fellowship. The Lord asks so little of our time. Yet we portray as busy people. So ganun mga kapatid, no? We strengthen our faith. No, we apply the teachings of Christ. And let this be more important than this. Let the words of Christ be more important than trends of 2026. Because I can tell you mga kapatid, no trend of 2026 can save you. No trend of 2026 can save, rather memorizing a Bible verse, praying before you eat. All of those save you. Attending to church, pakikinig sa akin, pakikinig sa mga pastor, they don't save you mga kapatid. Rather, what will save you is your relationship with Christ. So yun yung alagaan natin. Yun yung i-build natin, that relationship with Christ. Because it is the most important thing in your life. Because that relationship will save you. So again mga kapatid, we prioritize other people. We prioritize that relationship with Christ. Let us stop prioritizing self-love, arrogance. No, and we stand up. Tumayo tayo pag nakikita tayong Kristiyano na nahihirapan, na nawawala, or nasasakot na siya ng mundo. No, we stand up and we fight. Labanan natin yung influensya ng mundo to. You are so very powerful mga kapatid. At hindi magkakamali na dito ka ngayon. You are listening to me. Ngayon may isip mo na preaching na ito. May bagong aralan. That day will come where the Lord will use you. At patatandaan mo itong preaching na ito, it will occur to you that you are very powerful with Christ. So let's focus on our faith. Let's focus on our relationship with Christ. At iwasan natin yung mga ganun trends, mga kapatid. Let us pray. Yes, Father God. Maraming salamat po ulit sa araw na ito na binigay sa amin, Father God. Patuto kami, O Father God, how to strengthen our faith, how to believe and follow all your words, O God. To leave behind the worldly desires, to leave behind worldly traits, O Father God. Wala kang itong ugali, O Father God. Iwan namin ito para sumunod at buksan ang puso namin sa iyong pagmamahal, O Father God. Lord, alam ko, hindi pagkakamali na nandito sila ngayon at nakikinig sa iyong salita. For they are ready to stand up, O Father God. Their hearts are ready, their minds are strong, and they are ready to teach, and not teach, but follow you, O Father God. Alam ko, O Lord, kung ano pinagdadaanan nila ngayon, O Father God, you have plans for them, O Father God. Kung ano ang problema ang pinagdadaanan nila ngayon, it is incomparable, O Father God,
lives, O Father God. Walang katumbas na saya ang dinadalhin mo sa buhay nila, O Father God. Na kung ano ang problema o pagsubok ang pinagdadaanan nila ngayon, O Lord. Alam mo, O Lord, at iparamdam mo sila, O Father God, na kasama mo sila, O Father God. Hindi mo sila iiwan. Kung gaano man kahirap, O Father God, ang pagsubok at ang problema na pinagdadaanan nila, O Lord, walang katumbas yan, O Father God, sa kasiyahan at biyaya na ibibigay mo sa kanila. Let them know this, Father God, that you have their hearts and their minds, O Father God. You have plans set for them that even they cannot fathom, O Father. Gaano mabuti ang plano mo para sa kanila, para sa buhay nila, O Father God. Lord, we apologize, O Father God, na kung minsan, O Lord, yung kagustuhan namin, ang gusto namin masunod, O Father. But let us know, O Father God, ipagaw mo sa amin kung gaano kabuti ang iyong plano sa buhay nila, O Father God. Na kung gaano kaganda ang nakalaan para sa kanila. May you change their hearts, O Father God. Strengthen their souls, O Lord. Na manatili silang matapang ngayon sa mundo na punong-puno ng distraction. Ngayon sa mundo na punong-puno, O Lord, ng kalaban, O Lord. That they may not fall into distraction. That they may not fall into worldly things, O Father God. But only unto your words and only unto your love, O Father God. For they now know, O Lord, that you know them by name, O Father God. And they know, O Lord, how much you love them, O Father. We thank you, O Father God, for the lives, O Lord, that you have given, Lord. For the life that it costs to love us and to free us, O Father God. At alam namin, O Lord, kung anong kailangan namin gawin, O Lord. We will spread your love. We will spread your word, O Lord. We will influence people rather than us being influenced, O Father God. We will stand tall, O Lord, in the gap of many, many things, O Father God. And we will praise your name and shout to everyone how loving and merciful you are, O Father God. We thank you again, O Lord, for the lives of each and every one of us. And in Jesus' name, lahat ng anak ng Diyos, sumigaw natin. Amen.